Sa taong kasalukuyan ay gaganapin ng United Nations ang kanilang ika-80 anibersaryo. Ngunit sila ay naharap sa napakalaking problema. At nakadagdag pa ang tumataas ng bilang ng mga tungkol sa mga pandaigdigang isyu. Gaya ng gera na pagitan ng Ukraine at saka Russia, yung Hamas at saka yung Israel. Napakalalim ang problema ng ng United Nations Lalo na nung muling naupo ito si Trump bilang pangulo. Na sinasabi niya na magbabawas sila ng pondo para sa United Nations. Palibhas ay alam ng karamihan na sila ang may pinakamalaking share sa pag-contribute ng budget ng United Nations. Mga 40% yata ng kabuuan budget ng United Nations nito Ngayon, ang tanong ko, totoo kaya ito? yan ang nakakatakwan dyan Nakakatawang tanong totoo kaya ito? Ang naapektuhan dito ay yung mga humanitarian project, lalo na yung World Food Program ng UN, sapagkat binalak ni Trump na hihinto ang pagbibigay ng budget dito. At nakikita kong dahilan upang sila ay makapagbenta ng kanilang mga produkto. Kasi inayawan ng China yung nila yung ibang farm products nila Hindi lang World Food Program ang naapektuhan, kundi pati United Nations Commissioner for Refugee. Isa itong organisasyon na tumutulong para may pagtanggol at tumulong sa mga refugee. Ang mga taong walang karapatang manirahan sa kanilang bansa. Kaya pati peacekeeping force ay naapektuhan din. Ngayon, dahil sa pagdagsa ng pagbenta ng mga politiko ng mga lupa sa ating bansa, ay lalabas na tayo man ay maaaring maging refugee sa halip na tayo ang mamayani dito. Ito hindi kaya alam ng bugok na Duterte yan? Na hindi ba ninyo alam yung ginawa ni Duterte na binenta tayo sa China? Ito ay labag sa Philippine Constitution natin Ganon din yung BBM na yan. Nagpuntahan ng mga Amerikano dito. Pagkatapos yung mga kinukuhan yung mga itong bugok na Trump na ito na pati Afghanistan, pati Ukraine, dinala na dito. Ano mangyayari sa atin? Di wala. Kaya ito pang sinasabi ko mas pinapaboran nila yung dayuhang kaysa sa kanilang kababayan. Kaya napakahirap ang ginagawa nila itong mga putang ng mga politiko na ito. Dapat ito may bitin sa mga kwan na ito Tapos sasabihin nila na si Bebe man nagkwan. Hindi si Bebe man nagkwan dyan sa ICC. Nung panahon naging pangulo yung dating Pangulong Ramon Magsaysay, ay kinausap ng US
Ito yung mga 1957 ito eh. Ito hindi ninyo alam siguro itong na ito, ng pangyayaring ito eh. Kinausap ng US Magsaysay na magkukan sila ng refugee dito ng ito nga yung mga Hudyo. Ngunit nakita kasi ni Magsaysay na na malalaking tao ito. At ang balak nilang pagdadalhan ay yun sa Mindanao. Ngayon, kung malalaking tao ito, baka dumami sila, balang araw, mamumroblema tayo. Tayo naman ang mapaalisin dito. Ganyan na nangyari sa mga Israelita na wala silang naging sariling bansa. Kaya nga sabi doon sa doon sa Roma 9:16, kami ang mga Pilipino ay mga Israelita na hindi taga-Israel. Ganyan ang mangyayari sa atin. Kaya nga yan ang ipinaglalaban ko, na yung karapatan ng mga mahirap. Pero kasi itong mga politiko ito, puro mga siraulo eh. Pagkatapos itong mga military na ito naman ay mga bugok. Alam na nilang mali. Sinusunod pa rin nila. Ang sabi nila, to protect the Constitution and the people. Hindi yan nangyayari eh. To protect the corrupt official. Dahil yung mga yan, mga magnanakaw din. Yung mga maharlikang general, sila ang nakikinabang. Kaya sinasabi kung napakahirap na ginagawa ng mga putang ng mga maharlikang general na yan. Katapos sasabihin ni Browner, putang ina ka, kako, hayop ka. Putang ina mo. Minumura kita. Bakit wala kang magawa sa akin? Tapos hahanapin ninyo yung Wonder Boy. Tot nyo. Putang ina mo, Browner. Maski na ikaw Marbil, gago. Tapos ikinukan na ninyo yung sinisecure na ninyo yung Maynila. Magdadagsa ng mga pulis. Ito naman putang inang tarantadong na ito. Itong isko na ito, gago ka. Magnanakaw ka naman binenta mo Divisoria Market. Sino na kinabang? Putang ina ka. Batuli na abutin mo din sa akin. Bakit? Sabi mo, hinabol mo yung isang chairman doon sa Caloocan. Bakit ako ayaw mong habulin? Ulol. Putang ina ka. Kaya nga minumura ko kayo dahil yung ginagawa ninyo sa kababayan nyo. Pagkatapos mag-aala diktador ka din, putang ina ka, magpang-abot lang tayo. Tignan ko, maski na mas matangkad ka sa akin, gago, kaya kita may pagwasiwasan. Tangin na ka. Kaya nangangalait ang galit ko sa mga taong ito eh. Yung hindi pagpayag ni Magsaysay ay ito ang dahilan kung bakit nagtanim sila ng bomba doon sa kaing ng mangga na nung lumipad na patungo doon sa doon sa Cebu. At yun, nagkaroon ng crash. Pero yan, doon sa kaing ng mangga ang pinanggalingan ng putok. Yun ang sabi ni yung mata eh. Isang periodista ito, yung mata na yun. Ang nagkwento sa akin yan, yung kanyang apo na si Boy Mata. Na periodista din ito, reporter din. Ngayon, siya lang ang nakaligtas doon, palibasa na sa pitsa ng eroplano eh. Kaya itong Amerika na ito ang gumagawa ng katarantaduhan din sa atin ito eh. Pagkatapos ngayon sinasabi nagpaputok ng missile ang China at tinatawag dyan sa lugar na Ilocos, sa Cagayan, huwag daw hawakan. Equities lang yun eh. Kaya nga inagaw ng China yung
nakuha nila doon sa dagat at binigay naman ng mga siraulong kwan naman ito, mga siraulong mga Coast Guard. Iyan, kuwari lang yan. Anong nangyayari sa China? Hindi ba nagkakagulo na yung PLA at saka yung CCP? Yung Taiwan nga, hindi nila masugod-sugod Pagkatapos Pilipinas pang pupuntahan nila. Ito mga putang ng mga medyara, mga media Tinatakot lahat ang mga Pilipino para maging sunod-sunuran. Palibasa ginawa ninyong mangmang, mga tanga, mga gunggong ang mga Pilipino. Pero sa akin, hindi oobra yan. Putangin na nyo. British lang yun, pinaniwalaan na ninyo. Hindi ninyo alam, magkakasabwat yan. Dahil lang gusto talaga nila, maging squatter sa sarili nating lupa. Pagkatapos, sila nang kukuha dito sa Pilipinas dahil nga dyan sa deuterium. Bakit? Ano ba ang kuha ng deuterium? Napakahalaga ang kuha ng deuterium. Bakit kamo? Habang gumagamit sila ng fossil fuel, katulad na diesel, gasolina, coal, yan ay luminipis na yung ozone layer, panipis ng panipis. Kaya palakas naman yung ultraviolet na pumapasok dito. Kaya ang ng mundo natin, painit ng painit yan. Sinasabi ko sa inyo, ngayon, gusto nila angkinin yan ng Amerika, China sa pamamagitan nitong bugok na Duterte at kupal na Marcos. Kaya ang gusto nila, tayo ay maging estranghero sa sarili nating bansa. Kung nakabatay sa Unitarian, ay maaring gisara ito. Kasi maganda ang layunin ng gisara. Isa na dito yung wawalain ng utang ng mga gobyerno. Pero paano ko wawalain ng utang ng mga putang ng mga nakinabang? Wawalain yung utang ng mga maliliit na bansa, yung mga pinahirapan nila katulad ng Afrika. Mabuti nga sa Afrika, may mga pinuno na nakikikuan. Mantakin mo, si Taore, kapitan lang napabagsak niya yung military. Pero dito, mga putang ng mga inutil. Kaya kayong mga military, pag dumating ang panahon, magkakaroon kayo ng trabaho. Di ka, kakawawain din ko kayo. Di magalsa kayo. Katwiran ko. Di, magkuhan kayo ng mga baril nyo. Tangina nyo. Kala nyo, natatakot ako sa baril nyo. Putangina niya. Yung mga baril nyo, hindi puputok yan sa akin. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Napatunayan ni Commander Bilog yan. Sino yung nag-utos kay Commander Bilog para patayin ako? Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo. Pagkatapos sasabihin ni Bilog, kasi nung kadin nila ako, hindi pumutok yan. Sabi ni Bilog, kunin mo yung ibon doon. Pagkatapos kinabukasan, hinahanap ko sila. Nandun sila sa Kampanopio. Biglang nagtakbuhan yung mga yon. Kamprabilo yata yun. Doon sa Baler. Kaya, itong mga putang itong mga iglesia na ito Kaya pati yan, hindi rin sila mabibiyayaan. Ngunit ang pinanggagalingan ng pundo ay hindi pag-aari ng US Kasi ang sabi nila, mauuna muna ang Gisara, ni Sara Gisara, tungo sa bago magkaroon ng Ikusokpan. Kaya
liniligaw tayo eh. Mga putang ng mga Marcos na yan, talaga mga magnanakaw yan eh. Oh. Yung guhit ng tigre ay hindi na mawawala kahit kailan. Kaya ngayon, yun sa World Guinness of Record, hindi na mawawala yun, yung guhit ng tigre. Ngayon na pilit nilang kinukuan, winawala. At ang Ecosocpan ay konektado sa IMF at saka World Bank. Dahil doon sa ginawa kong pag-block ng IMF, naapekto ng World Bank, naapekto lang din ang ng United Nations. Hindi porke nakabase sa New York ng IMF, sila na ang nagpupundo sa United Nations. Hindi ganoon. Kaya nga sabi ko, yung kasi sinulatan ko si Guterres pinaliwanag ko sa kanya na ang pundo ng United Nations ay nagmumula sa kayamanan ng Pilipinas. Pero hindi nagmumula sa sa 1MDB. Di ba? Madalas binabanggit ni TBM yung sinasabi niyo Divorcio Villamor Marcos na alias Jack Flores o di kaya General Eugenio Campo sa inyo nung buhay pa siya ang Ecosok. Kung gayon, hindi nang gagaling sa Amerika yung at saka sa mga mayayamang bansa sa Group of Five. Wala silang kontribusyon dyan. Pinakikinabangan lang nila. Noon ko pa sinasabi yan na walang ginto nakalaga. Kaya nga nung 1993, ipinasunog nila yung mga dokumento sa UBS At ang hindi nila pwedeng ipagkaila ito dahil may whistleblower Pagkatapos yung ibang hulog na maliliit na bansa ay pinapadala pa nila sa China. Kaya ang laking pakinabang ng China dito dahil putang inang Marcos na yun na ang tatay niya chuwa-chuwa Oh. Kaya nakikinabang dito yung mga inchik. Mga dami ng mga Marcos yan. Ang tanging nakakuan lang doon, nakalagak doon sa UBS ay yung yung war damage, yung ninakaw ng yung magnanakaw na diktador Marcos. Yun lang ang nakuan doon. Idiniposit niya doon sa UBS at ipinangalan niyang kay Jack. Yung TBM ninyo. Ang mga treasure na nakalaga sa Monetary Authority Singapore. Yan ang pinaka-central bank nila. Pero may opisina din ang UBS doon. At ang isang mga kwan doon ay Indiano ang nakakuan doon Kaya ngayon si Duterte, may alaga ding Indiano yan noon, si Adbani. Na kakutsaba nila yan. Kaya alam niya yung kwan na yan. Yung pagkatapos, yung UBS na yan, ang nakakwan yan, ang nakamonitor dyan sa mga sinanlaan na yan, ay itong Goldman Sachs. Ngayon, kung Goldman Sachs ang ikinuha niyan, may koneksyon din kay Jolo, may koneksyon din kwa. Kasi masyadong masalimot yung kwa nila, kailangan pagtsagaan mong hanapin yung money trail Yung mga ginagawa ng mga putang ng mga kwa na ito, mga politiko, lalo na yung mga Marcos na yan. Numero unong putang na kwa na yan. Pagkatapos sinasabi, hinahanap daw nila yung
spiritual wonder boy. Ayun na, sulat ko. Oh. Inunahan ko na sila. Pagkatapos doon sa Permanent Court of Arbitration, ay puro mga Hapon doon. Bakit puro mga Hapon ang linagay nila? Kasi wala na si Joe Masison doon na nagbabantay. Ngayon, doon nila mismo pinaupo yung mga mga judges doon, mga Hapon, 3 yon, upang tignan, upang kunin nila kung sakali harangan nila. Inuna ko muna, ipinos muna yung sulat ko bago ko ipinos doon. O anong gagawin nila? O, pagkatapos binigyan ko uli ang ICC ng isang kopya, ganun din ang International Court of Justice. Kaya, kasi, inaharangan talaga nila ako. Dahil, ang gusto nila, pakinabangan nila yung mga kayamanan na yan. Bakit sila makikinabang? Ngayon, malaki ang naging pakinabang ng US. Hindi lang China ang malaking pakinabang US at saka China Dahil, noong 1975, ginawa ni Nixon na ibatay na lang ang kanilang pera sa black gold. Black gold kasi ang tawag nila dun sa mga langis na nakukuha, katulad dun sa Saudi. Bakit nila ginanon yon? Kasi ang ginto ng US noon, mga 8,000 tonelada lang. Itong treasury note na ito, malaki ang kantidad nito. Kasi negosyo din yung pagkukuan nila ng kumikita sila ng malaki diyan sa sa dollar Yung foreign exchange, doon sila kumikita ng malaki. Kaya kailangan ibatay nila doon sa langis kuno. Pero ang itong itong mga treasury note na ito, 1932 hanggang 1934, ay napakalaki ang kantidad. Sabi ko nga, baka sa panahon nito, mga 300 na zero yan Yan ang gustong angkinin ni Irene. Yan ang gusto ni yan. Hindi naman pwede. Unang-una, kasi ako ang master account holder. Kailangan nila ang perma ko bago nila magamit yan. Diyan sila ngayon nagkukuhan. Kung pakialaman nila yan, dahil isang sindikato yung mga Marcos, sanay yan sa mga katarantaduhan Mga sindikato yan, mga Marcos. Lalo na si Imelda, nako, bibenta ka ng buhay niyan. Kaya yun ang naging yan. Yung na kailangan yun ang gamitin nila, yung mga treasury note. Pero yung treasury note na yan ay may backup gold na yan. Nakabatay yan sa gold standard. Dahil nga doon sa nadala ng Japan doon sa Germany. At ang nakikuan dyan, si Rothschild. Kaya itong bugok na ito, kung wari, mabait. Style na Rothschild yan. Kasi yun nasa purpose na pinaglagakan ng ginto ng US, talagang kukunti lang paano nilang makukuha pakikinabangan yung mga na yan? Kaya ang laki ng pakinabang nila. Kaya nga si Trump, kaya nga sabi ni Klaus Schwab na kailangan manalo uli itong si Trump. Kailangan masiguro nila manalo. Kaya biglang yan, lumaki ang lamang. Kaya ganyan din ang ginawa. Kasi nagpunta si Garcia doon sa Amerika nagpaturo sila kung paano. Pagkatapos
Ito din si Glenn Chong, nagpunta din doon, sinabi din niya yung mga ganung paraan. Pagkatapos ito si Bautista nandoon sa Amerika. Oh, bakit ayaw ninyong kwan? Dahil nung ko pa sinasabi, noong kumandidato yung Marcos na yan, nandoon na talagang kadayaan yan. Kaya nga may communication tower ang China doon eh. Doon nila ginagawa sa China program, pagkatapos pinapadala dito through China communication tower ng China dito sa Pilipinas, ipapadala naman kay Bilbes doon sa Salinas, Cavite. Doon at sila naman ang nagpapalabas. Alam ni Remulla yan, imposibleng hindi niya alam yan eh. Kaya, ano ngayon ang labas natin? Igigisa tayo sa sarili nating mantika ng mga politiko. Itong Duterte at saka riding in tandem na sinasabi ko, Duterte at saka Marcos na kasabwat ang China at saka Amerika. O ngayon, anong ginagawa ni Isko ngayon? Bakit niya ginagawa yan sa kanyang kababayan? Kasi yan, ang nakikinabang dyan ay incheck. Dahil nga dyan sa reclamation. Kailangan para walain niya, para sabihin diktador na siya. Putang ina ka, sinasabi ko sa iyo, putang ina ka, tignan mo. Magpang-abot lang tayo. Tignan ko lang ang tigas mo. Ako, pag ako nagbanta, gagawin ko talaga yan. Titignan ko lang ang tigas mo, Bartolina, habutin mo. Putang ina ka, mabaho. O, doon ka sa mabaho. Putang ina, nandidiri ka. Subukan mo tumira sa parang Bartolina na doon ka tatae, doon ka ihi, doon ka kakain, doon ka matutulog. Lalabas ka lang sa umaga para paarawan, ibabalik ka uli doon pagdating ng mga alas 8, alas 9. Tignan ko lang ang galing mo. Dahil napakasama yung ginagawa ninyo. Kasi kung may mga squatter dyan, ano mangyayari dyan? Hindi ko kaninang investor, kuno. Pero kung wari lang yun. Kaya nga sinasabi ko, yung mga kwan na yan, mga pera na yan, dapat itulong sa mga mahirap dahil kanila yan eh. Hindi, kinuha nito mga putang ng mga Marcos na ito eh. Oh. Lalo na yung Imelda na yan, walang kwan yan, walang pakundangan yan. Doon nga sa San Juanico, kaya tumagal ng ganun yung kwan na yun dahil talagang nag-alay sila eh, ng black magic. Oh. Yung maraming pinatay na bata. Kaya yung mga nawawalang bata dito, may baka dyan sa reclamation nila itinabon yung mga bata na yan eh. Oh. Kaya naging matatag yan eh. Dahil nung kanyan, ito si Pare Pedring kasi na kanyan, tuwing nakikita nila ginto, papasok doon sa kanang Central Bank, yung sa Dayway. Pero pagdating doon sa yung Philippine Navy, yung headquarter nila doon, nagiging bato. O, kaya yung ang ginawa nila, itinambak na lang doon sa kwan na yan. Sa yung ginawa nila reclamation dyan. Ngayon, yung pagkakwan na yan, nagpatayo si Imelda ng cultural center. Pero yung kung na yan eh, maraming namatay na tao dyan, buhay pa, pinatabunan ni Imelda dahil yung pag-collapse nung kwan na yan, yung bubungan. Naghahabol sila sa oras dahil merong, ewan ko kung anong kwan nila dyan noon. Ngayon, dahil sa nagagahol na sa oras, ang sabi ni Imelda, tabunan na yung mga yan. Mga may buhay pa doon. Oh, ay tinabunan nila. Kaya kawawa. Talagang, yung mga Marcos na yan, mga Romualdez, naku, yung mga Duterte na yan, pagkatapos ngayon, pagtatanggol nyo, kung sino magtatanggol dyan, kay Duterte, tsaka yun sa mga Marcos na yan, pasensyahan tayo.
Sinasabi ko na lang, pasensyaan tayo. Dahil ako, meron na akong alam kung paano kung malalaman na ikaw ay maka Duterte o maka Marcos. Kaya napakahirap yung ginagawa nila. Yan ngayon ang dahilan kung bakit kinuha ni Isko yan. At yung may koneksyon talaga yan doon sa hindi naman nila makuha ngayon yung kayamanan dahil naunahan ko sila. Yan ang problema nila ngayon, kaya pinahanap ako. Pero putang ina kakakuma. Kaya nga ngayon pinaliwanag ko na ng dahil alam niya susugurin ko siya susugurin ko Malacanang. Sabihin ko sa inyo totoo. Ayaw ko lang magsalita ng basta-basta pero susugurin ko yan. Kaya umanda ka. Ingungud-ngud ko talaga mukha mo sa Malacanang. Tignan lang natin ang tigas mo. Tangina ka. Nahanap mo ko? Sige. Tignan natin. Dahil yung mga panlulokong ginagawa ninyo sa inyong kababayan na gagawin ninyo ang mga mahirap dito na sa squatter na lang na bandang huli saan itatapong ngayon itong mga itong mga Pilipino dito saan kayo itatapon kaya ako may panlaban pa ako dyan itong Deuterium hindi ko bubuksan anong gagamitin niya hanggang panipis ng panipis yan painit ng painit ang mundo kung mangyari yan wala nang oxygen di patay lahat ang tao. Problema ba sa kataas-taasan nyo? Di maglalang siya ng panibagong tao. Na yung talagang maging masunurin sa kanya. Pero binibigyan pa tayong pagkakataon. Kayong mahihirap. Kaya nga, yan ang pinaglalaban ko. Na yung karapatan ninyo mahihirap. Dapat magtamasa kayo. Yung mga yan, yung mahihirap, itataas. Yung nasa taas na mayayaman at mga kurakot, mga magnanakaw na mga politiko at mga kwan na yan, ibabagsak para maramdaman din nila kung anong pinaggagawa nila sa kapwa nila. Sige na.